Marriage banns. John Ferdinand C. Rosagas, son of Ferdinand and Mary Grace Rosagas, will marry Carol Ann R. Quilantang, daughter of Antonio and Cecilia Quilantang, on October 25, 2020, in Christ the King Parish, Green Meadows Avenue, Quezon City. Juan Federico C. De Leon, son of Jose and Carmen De Leon, will marry Sheena Paula Pedrieta, daughter of Estanislao and Hilda Pedrieta, on October 28, 2020, in Parish of St. Therese of the Child Jesus and the Holy Face, Talisay, Lipa City, Batangas. Carl Lawrence S. Choi, son of Choi Hon Y, and Lydia Say, will marry Hilary S. Morelos, daughter of Tranquilino Morelos and Reyneria Soriano, on January 16, 2021, in Mary the Queen Parish, Green Hills. Isama po natin sa ating mga panalangin ang sumusunod na intensyon. Misa pasasalamat ng Ordonez family, Aleli Fajardo and family, Justin Limhoco, para sa pansariling kahilingan nila Flora San Diego, Nenet Shoson and family, Nonoy, Edwin, Sofia, Kevin, Alona, Taylor, Antonia, Edgardo, Jennifer, Letty Tamayo, Joe and Marley Limhoco and family, Carol Sabarillo and family, Annette Season, Rene and Leia Mercado and family, para sa kagalingan nila Lucy and Daniel Jr. Sanchez, Eric Carissa, Jacob Ang, Cora A., Leticia Abubo, Nelly de Guzman, Elisar Cabrera, para sa mga kaluluwa nila Father Joel, Sunny, Father Manuel, Father Ruben, Edita, Ricardo Sr., Marciana, Antonio, Celso, Esther, Ricardo Jr., Mikoy, Celedonio, Gregoria, Sergio, Jason Joseph, Jesus, Consolacion, Lucille, Armando, Perfecto Sr., Corazon, Cesar, Perfecto Jr., Arturo, Rolando, Rodolfo, Belia, Alex, Honorata, Jeff Neal, Elijardo, Marieta, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio na nangangailangan ng ating mga panalangin. Magandang umaga mga kapatid, simulan na natin ang pagdiriwang ng Banal na Eucharistia sa pamumuno ni Father Joseph Buslon. Tayo ay sabay-sabay na umawit at mabigay ng ating mga tugon sa kabuuan ng ating pagdiriwang. Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ating simulan ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Inaanyayahan tayo ng muli ng Diyos na dumalo sa kanyang piging. Inaasahan niyang maging handa at bukas tayo sa pakikiisa sa kanyang piging. Hindi man tayo karapat-dapat sa diwa ng ating kababaang loob, mapapabilang tayo sa kanyang hinirang. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mga katutubo at araw ng mga lubos na mahihirap. Inaanyayahan tayong tugunan ng kanilang pangunahing pangangailangan, ipagtanggol ng kanilang karapatang pantao. Ipanalangin natin sila sa Diyos na hindi nagpapabaya sa kanyang sambayanan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking mga pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan. At pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaksit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Hallelujah, 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 Hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinuggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangan, matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng matagpuan, masama't mabuti. Ano pat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin at nakita niya roon ng isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang hinirang. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga muli sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo ay nasa 28 linggo sa karaniwang panahon. At muli, tayo ay inaanyayahan ni Jesus na magnilay sa isang parabola. Ang parabola ng isang kasalan. Or marahil sabihin nating imbitasyon para sa kanyang kaharian. Bagamat tayo ay mahilig sa piging or sa handaan, ngunit siyempre sa panahon ngayon na tayo ay nasa krisis, iniiwasan muna natin yung mga pagtitipon, yung salo-salo, o yung kahit anong handaan, upang nang sa gayon, maramdaman din natin yung hirap na kinakaharap ng mga kababayan natin na higit na mas naghihirap o yung mga naghihikahos. Kaya nga po, oo nga't hindi naman masama na kung minsan kapag may okasyon, maghanda, magtipon, pero kailangan maging aware pa rin tayo, no? Na mas maraming nagugutom. Kaya nga po ngayong linggong ito, pinagdarasal natin, pinagdiriwang din natin yung mga kapatid nating katutubo at lalo tigit yung mga nakakaranas ng matinding pagkagutom. Yung Extreme Poverty Day na tinatawag natin.
At maraming mga programa na ginagawa, hindi lamang ang ating diocese, pero ang iba't ibang mga diocese para matulungan yung ating mga kapatid na nagugutom. No? Lalo tigit yung mga naghihirap, walang makain, or marahil hirap pagdating sa kanilang kakainin. No? Kaya naman malinaw yung sinasabi sa atin ngayon. Tayong lahat ay inaanyayahan sa piging. Ngayon, saan ba sumasalamin itong parabola na ito? Tatandaan po natin, unang-una, ang parabolang ito ay sumasalamin sa imbitasyon ng Diyos na lahat ay kanyang inaanyayahan para sa ating kaligtasan. No? Pwede natin itong maihambing, katulad nitong banal na misa. Lahat tayo inaanyayahan na makadalo. Mabuti man o masama, makasalanan man o hindi. No? So lahat tayo inaanyayahan sa piging. Tinuturing natin na ang pagdiriwang natin ng banal na misa ay isang malaking piging. Pero yung mas malaking piging na hinihintay natin at gusto nating marating ay yung sa kabilang buhay. No? Pero marami ring paalala sa atin, si Jesus, ang Diyos, sa ating pakikiisa sa piging na banal. Piging na may tuturing natin na tayo bilang mga nakikiisa, yung karapat-dapat at naaayon ba yung ating pakikipagdiwang sa piging na ito. Kaya nga't papapansin ninyo no, sa Ebanghelyo, bagamat lahat inimbitahan, maraming naggawa ng dahilan para hindi makapunta. Ganon din kasi yung imbitasyon ng Diyos sa atin eh. Iniimbitahan tayong magsimba, iniimbitahan tayong magdasal. Kumbaga, yung kalayaan, hinahayaan ng Diyos sa atin. Hindi inaalis ng Diyos yung kalayaan sa atin. Gusto mo magsimba, magsimba ka. Ayaw mo magsimba dahil tinatamad ka, nasa sayo din yun. No? Kasi kung sasabihin mo naman na krisis kasi, Father pero daming misa sa online. Daming misa sa internet, no? Para tayo makaisa sa banal na misa. No? So yung imbitasyon, malinaw. Lahat tayo iniimbitahan. Ngayon, yung pangalawa, kung tayo ba'y karapat-dapat. Kahit sino sa atin, wala naman talagang karapat-dapat. Pero bakit tayo nagiging karapat-dapat? Kasi pinagindapat tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento na tinanggap natin. Kaya doon papasok yung tinatawag nating damit pangkasalan na tinutukoy dito sa Ebanghelyo natin ngayon. Tandaan ninyo, di ba, nung bandang huli ng Ebanghelyo, sabi, pumasok ang hari upang tignan ng mga panauhin. Nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. No? Ano ba itong damit pangkasalan? Tandaan po ninyo, di ba, nung tayo yung bininyagan, ano yung sinuot na damit sa atin? Puti, di ba? Damit pambinyag. Kapag kayo'y kinumpilan, ang isusuot din ninyo, puti. Di ba? Nagsisimbolo ng kalinisan, no, ng ating pakikiisa, pagsunod sa Diyos, sa pamamagitan ng sakramento. Pagkatapos ng kumpil, anong susunod? Susuotin niyo yung damit na puti na yan. Saan? Sa kasal. Di po ba? Pagkatapos ng kasal, saan na? Sa kabaong na. Ay, di po ba? Pero ganun po talaga ang cycle ng buhay. Dinadamitan tayo ng puti kapag tayo bininyagan dahil itinatalaga natin ang ating buhay sa Diyos. At kapag magtatapos na ang ating buhay, kapag tayo nandoon na sa kabaong, ganun din ang iaayos sa atin. Upang ganun din, babalik tayo muli sa Diyos. Kaya nga ito yung tinutukoy sa atin. Pero ang kaligtasan ba natin ay nakasalalay lamang sa damit na ibinihi sa atin nung tayo bininyagan, kinumpilan, kinasal, hanggang sa mamatay? Hindi. Ang damit na isinuot sa atin ay dapat nagamit natin sa paraan na kung saan ito'y nagpapalago ng ating pananampalataya sa Diyos. Sa paraan na kung saan
yung nais ng Diyos ay maging mabuti tayong tao sa ating kapwa. No? Kaya nga't maraming inanyayahan, ngunit kakaunti ang hinirang. No? Sapagkat malinaw naman, ang imbitasyon ng Diyos ay nandiriyan. Ang imbitasyon ng Diyos ay ibinigay para sa lahat. Ngayon, nakadepende lang yon sa atin ng mga tumatanggap. Papaano natin pinalago yung mga sakramento na ipinagkaloob sa atin, yung biyaya ng pagkaligtasan na ipinagkaloob sa atin. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang para sa linggong ito, sana maisip natin po iyon. Maraming pagkakataon na hindi nagkulang ng paalala ang Diyos sa atin. Maraming pagkakataon na sa mga pangyayari, sa mga nagaganap sa paligid natin, patuloy na pinaiiral ng Diyos ang kanyang presensya. Ngayon, ang hamon lang naman sa atin, kung paano natin ito tinatanggap. Marahil yung iba, nakikita ang problema, ang paghihirap bilang pabigat sa buhay. Pero ang iba, nakikita ang problema, ang pahirap bilang hamon sa buhay. Sana mas makita natin ano ba ang mensahe ng Diyos para sa akin sa kabila na tayo ay humaharap sa kahit ano-anong pagsubok sa buhay. Kaya't patuloy natin hilingin sa Diyos na sa pagsunod natin sa Kanya, tayo na mga binigyan pa ng pagkakataon na mabuhay at tumalima sa Kanyang mga utos. Sana unti-unti, makita natin yung halaga na ipinagkaloob niya sa ating sakramento. Ang piging ay laging nandiriyan. Ang piging ay bukas kahit kanino man. Makasalanan man o masama, mabuti, pero lahat tayo inaanyayahan. Pero ang pagtugon nakatibende sa atin. Amen. Magsitayo tayong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na maging karapat-dapat tayong dumalo sa pagdiriwang ng Kanyang piging. Bilang Kanyang mga anak, maging tagapag-anyaya rin tayo sa lahat ng atas at uri ng tao. Buong pagtitiwala nating sambitin, Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian at diakono, maging tagapaghatid nawa sila ng mabuting balita sa lahat ng panahon at uri ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, paniga nawa nila ang mga dukha, may sakit, nangagugutom at mga inaalipusta ng lipunan upang maramdaman nila ang piging na inihain ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga biktima ng karahasan, sakuna at terorismo, biyayaan nawa sila ng pag-asang makabangong muli at handugan nawa sila ng kanilang komunidad ng suporta at pag-aaruga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan.
Para sa mga nangangalaga ng kalikasan, dulutan nawa silang panatilihin gamitin ng angkop at alagaan ang inang kalikasan para sa kapakinabangan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa ating lahat, matugunan nawa natin ang paanyaya ng Diyos na makisalo sa piging ng kanyang anak sa pamamagitan ng isang makahulugang pagdiriwang ng banal na misa at pakikiisa sa mga gawain ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Panginoong aming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulutan mo nawa kaming maging karapat-dapat na dumalo sa iyong piging. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig ng katulad ng pagtangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyo ay walang maliw, ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin, sa aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto
ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oo, Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagbubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Ipasa amin ang kaharian mo, sugin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang marami naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mamapalad tayong inaanyayahan upang makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Katawan ni Kristo. Amen. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bakaw, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako umaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawa at magpapaalala, ako'y iyong ginigiling at siyang itatapat sa puso. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakina mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong hukay, sa iyong buhay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po muna ang lahat para sa ilang paunawa galing sa ating parokya. In celebration of the Holy Rosary Month, we would like to invite you all to participate in praying the Rosary every day at 6 p.m. It is also broadcast live on our Facebook page. For those who are interested to lead the Rosary, there are still a few slots available. Please contact Sab Cortez or Cynthia Sorrera to reserve a spot. Envelopes for the souls of our of our departed loved ones are now available at the parish office. It will be blessed after every Mass for the whole month of November. Our SOCO ministry will be doing a special dedication video for our departed loved ones. You may send a picture of your departed loved ones to our Facebook page on or before October 25, 2020.
Lastly, this coming school year, the Educational Assistance Program, or AAP of our parish, is planning to help students in the elementary, high school, and college levels. These needy and deserving children who come from the mission areas covered by our parish will receive financial assistance in the form of monthly allowances to help in schooling-related expenses, which for this year will include internet expenses for online learning and related costs. You can sponsor a child for as low as 7,000 a year. Please read the details in the program brochure and give a brighter future to one child. Yun lang po. Maraming salamat. Tumayo na po ang lahat. Paalala lamang po sa mga areas po natin na mayroong communion pag Sunday. Sinususpend po muna natin yung communion ngayon dahil po maulan. Yung mga gusto po mag-drive-thru communion, pwede po kayong dumaan sa ating parokya pagkatapos po ng misa. Marami pong salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ng iyong mga kaloob, buhat sa langit ang iyong sambayanan, at pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong mga pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos ng ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Aming ina at reyna, sa babaeng lahat, ikaw ay pinagpala, likhang bukod tanging napupuno ng grasya, dakilang biyaya ng Diyos Ama. Ina ng Diyos, kami bigyang pansin. Kay Jesus, dalhin naming dalangin. Gabayan sa tuwing aming paglalakbay, landas tungo sa langit, sana ay mabaybay. Nuestra Señora de la Paz y buen viaje, naway matugnan, hatid mong mensahe, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao. Nuestra Señora de la Paz y buen viaje, naway matugnan, hatid mong mensahe, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao. Kapayapang ganap ay matatamo. Nuestra Señora de la Paz y buen viaje, ipanalangin mo kami.